Si Ivan ang talagang gusto ni Irene, pero tuwing pupunta siya sa bahay nito, ay palaging ang kapatid nitong si Trick ang nakakaharap niya. Wala sanang kaso yun sa kanya dahil nais din naman niyang maging malapit sa pamilya ni Ivan. Dangan nga lamang at iba yata ang pagkakaintindi ni Trick sa kahulugan ng pag-iistima sa bitisita. Sa halip na matuwa siya, ay iba yung pagkasarang nadarama niya dahil misyon na yata nito ang inisinsiya sa mga simpleng pasaring nito sa kanya. Hanggang sa malaman niya kung bakit ganun ang trato nito sa kanya. Idinadaan daw nito sa biro ang totoong feelings nito para sa kanya. Nais daw nitong makuha ang atensyon niya para kausapin niya ito at masabi nitong isang bagay na ililihim sa kanya ng kapatid nito. Bloody everlasting hell. Stop looking at your feet, Irene. Focus on the road, damn it. Naiirit ang utos sa kanya ni Patrick. Nagangat ng tingin si Irene. Agad na nakabing niyang manibela bago pa mahagip ng bumper ng pajero nitong minamaneho niya ang nakaparadang van sa harap nila. Tense na nga siya sa unang paghawak ng manibela. Lalo pa siyang natitense sa mayat mayang pasigaw at paangil na pagtuturo ng konsumidong lalaking ito. Slowly, release the clutch. No, shit! Uubusin mo ba ang gas ko? Pwede bang tumahimik ka muna, Trick? Paano ako matututo kung sigaw ka ng sigaw? Sa tapat pa ng tenga ko. Napipi ko na rin sabi niya. Wala pa silang 30 minutos na nagtuturoan at hindi pa sila ganong nakakalayo mula sa tapat ng gate ng bahay nito. Pero kuliling-kulili ng tenga niya. Sa paangil na pangkumando nito, kulang na lang ay gawin nito ang manibela sa kanya at tuktukan siya nito sa ulo. Alam niyang napipilitan lang itong turuan siyang magmaneho dahil lang sa utos ng mama nito. Siya man ay ayaw ring magpaturo dito. Kung hindi nga lang abala sa trabaho si Ivan, ang nakatatandang kapatid nito. Nung ka na magpaturo si Rito, walang kayaming sinabi niya yun dito. Ayoko ring mag-aksaya ng oras sa pagtuturo sa'yo. Simpleng bagay lang, hindi po makuha-kuha. Balak mo pa yatang sirain itong pajero ko. Ganting sabi nito. Well, thank you for nothing. I'm sorry kung naaksaya ko pala ang oras ninyo, kamahalan. Aniyang puno ng sarkasmo ang tinig. Hihintayin ko na lang kung kailan libre si Ivan kaysa lalo ko kayong maistorbo. Pagkasabi niyon ay binuksan niya ang pinto. Bumaba siya at pabalabag na isinara ang pinto ng sasakyan. Narinig niya ang pagmumura nito pero hindi na niya ito nilingon. Animog nitong hindi pwedeng magasgasan ng sasakyan nito. Kung ituring nito iyon, sana ay mas nilakasan pa niya ang pagbalabag sa pinto, yung halos matanggal na sa pagkakakabit. Nagmamartsang naglakad siya pabalik sa bahay nila. Humaharurot na nilampasan siya ni Trick. Greg, bastos talaga. Nanggigigil na sabi niya. Tinapunan niya ng masamang tingin ng bahay nito nang nasa tapat na siya niyon. 2 bahay lang ang pagitan ng mga bahay nila. 14 years old siya at 16 naman ito nang lumipat ang pamilya nito sa lugar nila sa San Pedro. Kaibigan sa kolehiyo ng kanyang ina ang Mami Doris nito. Bukod doon ay ninang din ang yumaong panganay na anak ng mami nito sa unang asawa ang mama niya. Hindi na wala ng komunikasyon ng kanilang mga ina kahit noong makapag-asawa ulit si Tita Doris at manirahan ng halos 20 taon sa bansa ng Australianong asawa nito na si Uncle Cole. Nang magretiro si Uncle Cole bilang kapitan sa barko at ipasya nito at ng asawa na manirahan na lang sa Pilipinas, ay ang mama niya nagsuhestyon kay Tita Doris na sa San Pedro magsettle at magtayo ng negosyo. Unang beses pala na nagkakilala sila ni Trick ay may instant friction lang na magitan sa kanila. Hindi ito katulad ng nakatatandang kapatid nito na si Ivan na itinuring agad siyang little sister. Hindi niya alam kung bakit pero sadyang hindi sila magkasundo ni Trick. Nagalok siyang turuang managalog si Ivan pero kay Trick ay hindi niya magawa iyon. Para kasi itong laging nanunuya tuwing kaharap niya. Hindi pa naman sila ganong magkakilala para may makita na itong pangit sa kanya. Ngayon ay 20 na siya at ito naman ay malapit ng mag-22. Huling taon na niya sa kursong psychology. Ito naman ay graduate na sa kursong veterinary medicine. Pero hindi pa rin sila magkasundo. Dalas ay sibilang pakikitungo nila sa isa't isa. Paminsan-minsan ay nag-aaway at nagsisinghalan sila, tulad ng mga sandaling iyon. Oh well, bakit ba siya magtataka kung hindi naman sila nagkaintindihan? Ang sariling kapatid nga nito ay hindi nito makasundo. Kung mayroon mang nakakasakay sa topak nito, marahil ay yung mga kabanda nito sa The Petersons. Ito ang drummer ng grupo.
Noong una, sa mga school affairs lang ng St. Peter's College tumutugtog ang mga ito. Pero ngayon ay naiimbitahan na ang mga ito sa mga karatig bayan. Sa pagkakaalam niya ay nag-perform na rin ang mga ito sa ilang mga bar sa Maynila. Nabalitaan din niya na may nag-offer na ng kontrata sa mga ito para mag-record ng album. Kilala niya ang mga kabanda nito. Base sa mga nilalaman niya tungkol sa mga ito, nasisiguro niyang magkakakulay ang mga ito. They were gorgeous, irresistible girls that made reputation for trouble and breaking a girl's heart. Katulad ang mga ito ng kanyang ama na iniwan silang mag-ina 2 years ago para kasamahin ang dating nobya nito na ngayon ay biyuda na. Siguro ay isa yun sa mga dahilan kung bakit ayaw niya kay Trick. Ipinapaalala kasi nito sa kanya ang ama niyang responsable at walang pakialam sa mga taong masasaktan nito. Tinulungan ni Irene si Tita Doris na mag-bake ng lasagna at macaroni para sa mga kaibigan ni Ivan. Abala siya sa ginagawa niya nang may maramdaman siyang pumasok sa kusina. Napangiti siya. Kanina pa pabalik-balik sa kusina si Ivan upang alamin kung luto ng mga paboritong pagkain nito. Gusto raw nitong ito ang unang makatikim. Sandali na lang, Ivan, siguradong Naputo lang masiglang pagsasalita niya dahil paglingon niya ay nakita niyang hindi pala sa Ivan ang dumating, kundi ang nakasimangot na si Trick. Anong ginagawa mo rito? Sabado noon, kapag anong araw ay madalas siya naglalagi sa bahay ng mga Stratton, kaya alam niyang madalas na naglalakwat siya si Trick sa ganong araw at gabi na akong umuwi. Tumaas ang isang kilay nito. Dito ako nakatira, remember? Ikaw ang bakit nandito. Ikaw na ba ang bagong maid namin? Humakbang ito patungo sa refrigerator na malapit sa kanya. Mabilis siyang lumayo. Karga-karga kasi nito ang alaga nitong pusa na si Hello na hindi mukhang kitty kundi mukhang tigre sa haba at laki. Hindi nilang kung ano ang breed ng naturang pusa. Malamang na tigre ang ama at leon naman ang ina. Sobrang bangi kasi niyon. Ayaw nitong magpahawak sa iba. Kalmot at kagat ang reward ng sino mang magtatangkang humimas dito maliban sa amo. Kahit pa siguro hindi siya allergic sa pusa, ay hindi niya ito magugustuhan. Tila nabasa nito ang disgusto niya rito dahil sumingasing ito sa kanya. Pangit, aniyang iningusan ng pusa. Same to you. Pasingal na sabi sa kanya ni Trick. Uminom ito sa bote ng Pepsi na kinuha nito mula sa refrigerator. Iyong pusa mo ang kausap ko. Hindi ka ba marunong gumamit ng baso? Ayan lang ang cabinet, bubuksan mo lang. Alam ko, and you're not my mother, so stop acting like you are. Itinuturo ko lang ang tamang asal dahil parang nakalimutan mo na. Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. I won't forget next time. Puno ng sarkasmong sabi nito. Yumuko pa ito sa kanya. Pagyuko nito ay nawala sa balanse ang pusa nito na nakalipat na sa isang balikat nito. Marahil sa gulat kaya napatalo ng pusa. Samala sa kanya ito napiling maglanding. Trick! Hiyaw niya. Natatarantang inihagis niya si Hello ngunit huli na. Nakalmot na ng matutulis na kuko nito ang mga braso niya. Naramdaman niya ang pagrestro ng sakit doon pero hindi niya doon natuno ng pansin niya kundi sa nakitang madilim na ekspresyon ni Patrick. Hindi niya malaman kung saan siya susuling. Hani mo national treasure pa man din kung tatuhin ito ang alagang pusa nito. Pagkatapos ay basta na lang niya inihagis iyon at nashoot pa sa lababo. Lumapit sa kanya si Trick at hinawakan siya sa braso. I'm sorry, hindi niya natapos ang panghingi ng paumanhil dahil napabahin siya. Hinila siya nito at inipo sa isang silya sa bilog na mesa. Kukuha lang ako ng first aid kit. Dito ka lang. Wika nito. Pinagmasdan pa nito ang nagdurugong kalmot sa braso niya. May baon ka bang antihistamine? Saan ako pwedeng kumuha? Alam ba ni Aling Iska kung saan nakalagay iyon? No, wait. Unahin muna natin ang sugat mo. I'm going to kill you, Hello. Pinaningkitan pa ito ang alagang pusa. Kung hindi lang siya inaatake ng pagbay na itantawa na siya sa itsura nito. Natataranta ito at parang malapit ng mag-hysteria. Napangiti siya. Maraming babaeng naaakit sa mga matitong lagi na ay matiim kung tumingin at sa mapanghalinang ngiti nito. He always seemed to have this take me as I am or go to hell attitude that went perfectly along with his static humor and cold stare. Alin lang sa dalawang epekto niyan, mas nakakahatak ng babae o nakakapagpangilag sa mga ito. Pero madalas ay yung unang nangyayari. Sa palagay niya ay dahil sa bad boy image nito na halos yata ng mga babae maliban sa kanya ay hirap iwasan at mas hinahanap-hanap pa. Para sa kanya mas gusto niyang nakikita niyang itsura nito ng mga sandaling iyon. Natataranta ito. Nawala ang kaarugantehan nito na madalas niyang nakikita sa mga mata nito. Mas gwapo ito kapag ganong hindi nito itinatago sa panunuya at matanabig na tingin ang totoong emosyon nito.
Relax, Trick. Hindi pa ako mamamatay. Aniya. Dinukot niya sa bulsa ng kanyang short ang gamot niya sa allergy na lagi niyang baon. Hindi siya pumupunta sa bahay ng mga estrato nang wala iyon. Alam niyang kahit anong iwas niya kay Hello at sa iba pang fire friends ito na alaga rin ni Trick ay maaari pa rin siyang mapadigit sa isa sa mga ito. Good, ayokong dalhin sa konsensya ni Hello ang kamatayan mo. Ni Trick. Halatang nakahinga ito ng maluwag pagkakita sa gamot niya. Kumuha ito ng baso at nilagay ng water sa dispenser saka inabot sa kanya. Kukuha lang ako ng gamot para sa sugat mo. Palabas na ito ng kusina nang makasalubong nito ang katulong na si Adelpha. Tinanong nito ang kawaksi kung saan nakalagay ang first aid kit. Sumagot si Adelpha na halatang nagugulumihan. Nakakunot kasi ang noo ni Trick at base sa tono nito ay parang nasa bingit siya ng kamatayan kailangan nitong mahanap agad ang first aid kit. Pagbalik ni Trick ay kasunod nitong pumasok sa kusina ang kapatid nito. Nang makita ni Ivan ang first aid kit na hawak ni Trick, ay nagsalubong ang mga kilay nito at kinumpronta ang kapatid. Ano naman ang ginawa mo kay Irene, Patrick? Sa halip na sumagot ay lumuhod sa tapat niya si Trick at sinimulan nitong linisin ang mga kalmot sa braso niya. Okay lang ako, Ivan. Mababaw ang sugat nito. Kasalanan ko naman Sansala niya. Hindi mo ko kailangang pagtakpan. Kasalanan ko naman talaga kaya ka nakalmot na Hello. Sabad ni Trick, nakatawa ng mga mata nito sa pagbabahid ng antiseptic sa braso niya. Hinipan pa ito ang braso niya para daw mapalis ang hapdi. Alam mong allergic sa pusa si Irene. Bakit dinala mo pa rito sa iyong alaga mo? Look at that, nakadisgrasya ka pa. Napalingon siya sa pinanggalingan ng galit na boses. Nakatayo ron si Tita Doris. Malamang ay narinig nito ang komosyon sa kusina kaya napasubo din ito ron. Tita, wala po ito. Actually ako kasi will you shut up? I don't need you to defend me. Tanging nasabi sa kanya ni Trick. Nanginginig kita mga mata nito. Walang anumang bakas ng pasasalamat. Sa ginawa niya, kita mo ang ugali mo, Patrick. Ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pang may ganang magalit kay Irene. Mag-apologize ka sa kanya. Utos dito ng mama nito. Ani mo isa ring pasaway na 6-year-old ang pinapagalitan ng gitang. Sa kanya nakaharap si Trick kaya siya lang ang nakakita ng expression nito. Sa utos ng mami ito ay bumukas ang resignation sa mukha nito. Tila sinasabi nito na walang bago sa eksenang iyon at mas mabuting tapusan niyon kaysa pahibain pa. I'm sorry, Irene. Sinsirong sabi nito. Pinasisilangalingan niya ng ekspresyon at bahaw na kaaliwan sa mga mata nito. Okay lang iyon, kalimutan mo na yun. Paniniguro niya. Tingnan niya ang braso niyang tapos ng gamutin nito. Sa sobrang gaan ng kamay nito ay halos hindi niya naramdaman. Nang dampian nito ng bulak na may betadine ng braso niya. Salamat, aniya rito. Magkasabay pa silang tumayo nito. Nagkibit balikat lang ito saka walang anumang nagpaalam sa ina at kapatid nito. He is such a troublemaker, wika na Ivan. Pumapalatak ito habang sinusundan ng tingin ng kapatid na agad na sinundan ni Hello. And I don't mean the cat. Dapat siguro ay patingnan natin sa doktor ay ang kalmat sa braso mo, Irene. Baka may rabies ang pusang iyon. Nag-aala lang sabi ni Tita Doris. Hindi na po, tangi niya. Sigurado namang vaccinated si Hello. Alam niyo naman kung gaano kaingat si Trick sa mga alaga niya. Nagtapos ng kursong veterinary medicine si Trick. Iyon ay sa kabila ng tutol ng magulang nito na mas gustong kumuha ito ng accountancy o business management para makapasok na nito sa money lending at export business ng pamilya. Pagka-graduate nito ay nagtayo ito ng pet shop at veterinary clinic sa Kapitolyo. Kasosyo nito ang kaibigan at kasamaan sa banda na si Jed Santiara. Mula sa trust fund na natanggap nito, mula sa lola nito na yumao, ang ginamit nitong pera sa pag-aaral nito at kapital para sa negosyo nito. Dahil tutol sa kinuha nitong kurso si Tito Cole at Tita Doris kaya hindi ito binibigyan ng pang tuition fee. Para sa mga magulang nito ay sayang lang ang matrikula nito. Inaasahan ng mga ito na hindi makakapagtapos ng pag-aaral si Trick dahil sa hilig nito sa pagtugtog. Pero lahat sila ay ginulat nito nang hindi lang ito nagtapos, kundi nagtapos pa ito ng with honors. Hindi pa rin mangyayari ito kung ikinukulong niya ang mga alaga niya. Hindi naman so itong bahay para mangolekta siya ng kung ano-anong hayop. Iritado pa rin wika ni Ivan. Lumapit ito sa kanya. At tinignan ang braso niya. Look, Irene, I think Mom's right. Ipa-check up pa natin ito sa doktor para makasiguro tayong hindi ito mai-infection. Ivan, may mga bisita ka, remember? Wika niya rito. Hindi mo sila pwedeng iwan. Mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Tugon ito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Napatingin siya kay Tita Doris. Initian at kinindatan siya nito. Bukod sa best friend niya si Cristel at sa mama niya,
Isa rin si Tita Doris sa mga nakakaalam ng tungkol na lihim na pagtanginin sa anak nito. 17 years old siya nang magsimula siyang humanga kay Ivan. Lumago ang damdamin ngayon sa paglipas ng mga taon. 7 taon ang tanda sa kanya ni Ivan. Gusto niya itong maging boyfriend bukod sa gwapo ay makisig ito at matured. Matalino, responsable at mabait na anak ito. Maaasahan ito sa maraming bagay. One woman man ito. Saksi siya kung gaano ito nasaktan ng labis nang makipaghiwalay rito ang taksil na ex-girlfriend nito. Inabot ng taon bago ito muling nakipag-date sa iba. Gustong-gusto rin niyang pagiging protective nito sa kanya. Gusto niyang makita sila na hindi na bilang kinakapatid, kundi bilang ganap na dalaga. Marami ang nagsasabi sa kanya na matured na siyang mag-isip. Kahit nag-iisang anak siya, hindi siya spoiled o bratty. Sa katunayan, mula nang iwan silang mag-ina ng papa niya, ay lalo siyang naging responsable. Ayaw kasi niyang tularan ang pagiging selfish ng kanyang ama. Hindi rin naman daw siya pangit para hindi mapansin ni Ivan. Lalo ng mahabang buhok niya na umaabot sa kalahati ng likod niya. Alagang-alagaan niya ito sa shampoo, conditioner at hair oil, kaya madalas ay yun ang unang napapansin sa kanya. Idagdag pa ang itim ng mga mata niya na kinukurtinahan ng mahaba at makakapal na pilik. Minsan pa nga sinabi ni Ivan na parang may mata raw ng gypsy ang mga mata niya. Her pink lips were shaped like a bow and her high cheekbone gave her a queenly look. Napili siya para maging kandidata ng psychology department para sa search for Miss St. Peter College. Kaya hindi niya mauna bakit wala pa rin siyang appeal kay Ivan.